Okay, so let us continue yung ating lecture sa regenerative Rankine cycle. So bali ito yung magiging problem natin. Yung example number 1, ito yung problem. So steam power plant operates on an ideal regenerative Rankine cycle with one open feed water heater. 25 kilogram per second of steam enters the turbine at 8 megapascal and 500 degrees Celsius. So steam is extracted from the turbine at a pressure of 0.5 megapascal and is fed into the open feed water heater. The remaining steam expands in the turbine to the condenser pressure of 10 kilopascal. Assuming the liquid coming off the feed water heater is saturated liquid, determine the amount of steam to be extracted in the power output of the plant. Okay? So now, ang gagawin natin, same yung problem. Kukopyahin natin yung problem, kaya lang dadagdagan natin ngayon yung mayroon tayong idadagdag. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng isentropic efficiency yung turbine and yung pump. Okay? For example, let's say sa figure, punta tayo dun sa figure. Ito. Let's say for example, maglagay tayo ng let, sabihin na lang natin, the turbine efficiency is equal to 85% and the pump efficiency is 90%. Okay, so magiging actual na to, no? Yan. So yung problem number 1, that is ideal. Kasi nga yung ano natin, there are no pressure drop within the system. And at the same time, there is no isentropic efficiencies sa turbine tsaka dun sa may mga pumps natin. Okay? So now, it will be an actual regenerative Rankine cycle. Kasi meron na tayong dinagdag, no? Na turbine isentropic tsaka pump efficiency. Now, kung sisolve natin to, yung first step natin is i-solve natin yung mga properties. Okay, yan. Ito, yung mga properties na ito, yung kinopya lang natin yung mga properties na nakuha natin sa example number 1. Okay? Ayan, yung 1, 2 hanggang sa 7, kinopya lang natin. Kasi ganun yung proseso eh. Okay? Ang mababago dito kapag meron na tayong turbine efficiency at pump efficiency, yun yung 7, 6, okay? Mababago yan. 6, 7 sa may turbine, sa may mababago yung property natin dyan. Ganun din kay 2, mababago yan, and then si 4. So kung mapapansin natin, yung lalabas doon kay turbine, tsaka yung lalabas doon kay pump, yun yung mababago. Okay? So we have a formula for the isentropic efficiency for the turbine that is equal to, doon muna tayo kay 6. Yung H, yung that is actual, no? Actual divided by the ideal. Okay? Yung actual natin, that is H1 less, H1, no. Yung pumasok, 5 less 6 prime. Lagyan natin ng prime. Ibig sabihin yan, yan yung actual. Divided by yung ideal natin, H5 less H6. Okay? Ganun din, parehas ito sa H5 less 7 prime divided by 5 less enthalpy ng 7. So substitute lang natin to, yung 0.85. Ang H5 natin is 3398.3 less, hanapin ang prime 6. Okay? Less, ang enthalpy ng 6 natin dyan is 2707.4. Okay, so magiging ang enthalpy sa my state 6 actual is 0.85. Calculate ko lang. So magiging 2811.0. Okay? So same true with yung sa may 7 natin.
3398.3 less 7 prime divided by 3398.3 less ang 7 dyan ay 2129.8. Okay? Ayan. So yung lalabas for the 7 prime is palitan lang natin to ng 9.8. So magiging 2320.1. Okay? Ngayon doon sa pump, magkabaliktad yan eh. Kung yung pump natin ay kung yung turbine natin actual divided by the ideal sa pump, ganito yung pump natin. This is so kung sa turbine actual yung nasa taas, baliktarin natin. Ideal naman kapag sa may pump. So ang ideal natin doon sa may pump 1 natin, that is H pump ideal. 2 less H1 and then H pump pump 1, ilagay natin pump 1 dito. And then H2 prime less 1. Okay? Nilagyan ko ng subscript na 1 kasi possible kasi na magkaiba yung efficiency ng pump 1 natin tsaka dun sa may pump 2. So pwede na 'yon, okay? So yung problem kasi natin ginawa lang natin na parehas pero ayan, okay? Then for the efficiency ng pump 2, that is H4 less H3 divided by 4 prime less H3. So unahin natin yung pump 1, 0.85 yun. 0.9. 0.9 pala. This is equal to H2 192.32 less 191.81 divided by H2 prime less 191.83 pala yun, no? 83. Okay. 0.9. So this is, so maliit lang yung 192.37. Okay, doon naman sa may 4 natin, this is H4 na nakuha natin last time is 648.42 less 3, 640.23 divided by actual 4 less 640.23. So ang magiging 4 prime natin is 648.42. Bakit na doble yun? Less 640.23. Na doble tong dapat isang lang to. 648 lang dapat to. Yan. 640.48. So 64 prime will become 649.33. Ayan. Okay? So ayan, nakompleto na. So yun lang yung mga mababago. Yung sa may exit or yung mga lalabas doon kay turbina at saka kay pump. Okay? So balikan natin yung tanong. Wala naman na. Ano yun? Ito yun. Ay, iba. Saan na kaya yun? Wala naman na. Ito pala. Okay, amount of steam to be extracted, tsaka yung power output ng plant. Okay, yan. So kung babalikan natin yun, mababago yung Y natin, no? Ang ginawa ko pala, no? Ang ginawa ko, yung mass flow rate ng 5 is equal to 1. So, then yung mass flow rate naman ng 6 is equal to Y. Okay? So, of course, yung 7 natin, 1 less, Y na.
So mag-energy balance tayo doon sa may ano natin, may open feed water heater. So energy balance at open feed water heater. So papasok yung M2 prime na natin to ngayon, H2 prime plus meron pang isang papasok M6 prime, then enthalpy ng 6 prime is equal to lalabas M3 then H3. So hindi na bago yung ano natin A3 natin kasi nga yung exit lang yung mga lumabas sa turbine tsaka yung sa may pump. Okay? So yan, ang M2 natin ay magiging 1 less Y, then H2 prime, 2 prime natin dito. 2 prime, 192.37 plus M6 natin is Y, then 6 prime is, saan na yung 6 prime? 2811.0 is equal to 1 yung magiging 3 natin, and then H3 is 640.23. So expected, kung i-compare natin doon sa may video number 1, lalaki yung Y. Yan. 1 less alpha Y. Ayan. So yung Y magiging 0.170. Okay, so yan yung magiging fraction ng extracted steam. Okay? Ayan. Then ngayon, balik tayo dun sa tanong. Dito, iba to. Ayan. Tapos power output ng plant. Okay? So yung power output ng plant would be, kunin natin yung work ng turbine. Mag-energy balance tayo dun sa work ng may turbine. Papasok yung C5. So M5, H5 is equal to M6 prime, 6 prime plus 7 primes, tapos plus turbine work. Okay, so 1, tapos i-ano na lang natin para mabilis, no? I-diretso na lang natin. I-input na lang sa calculator yung ano, mga values na yan para mabilis. 3398.3. Tapos 6 natin is 0.1710. Then 6 prime is 2811.0. Tapos ang 7 natin is 1 less Y. So 1 less 0.1710. Tapos 7 prime is, ano na yung 7 prime natin? Ayun. 23, ano yun? 2320. 2320 ata yun. 2320. Tama ba? O 7? Ay, kalimutan ka na kung ano yan kanina. Ayan. 0.85, balikan na lang natin. 3398.3 less 3398.3. Ito 320 nga. So 5, then 0.1710, yung 6, then 6 prime is 2811, tapos 7 is 1 less 0.1710, tapos enthalpy ng 7, 2320.1 sa turbine. So yung magiging turbine work dito is 994.8
26 kilojoule, no? Per kilogram. Ayan, lagyan natin to ng M. Then sa may pump naman, per unit mass is equal to dalawa yon, no? That is M1 tapos H2 prime less H1 plus M3 H4 prime less H3. Ayan. Yung magiging M1 natin dyan is 1 less 0.17, no? 10. 1 less 0.1710. Tapos yung H2 natin is 2.37. Tapos yung M3 natin buo na, so magiging 100% yon. So 1 ang ilalagay natin doon. Ang 4 prime natin is, ano yung 4 prime? 649.33. So magiging 6.9433 minus 3. Asan yung 3 natin? 640.23. Ayun, so magiging 9.55 kilojoules per kilogram. Ayan, so workflow net or ayan, lagyan na natin. Multiply natin ng 25 kilograms per seconds. Tapos i-minus natin yung turbine doon sa may pump. 994.26 less 9.55. Expected pala na magdi-decrease yung yung work net kasi dahil doon sa turbine efficiency. Kapag meron ka ng turbine efficiency niyan o expected na liliit yung work net. Lalaki yung ayan, liliit yung QA, magiging 24618 kilowatts. So yan yung magiging workflow net. Okay, so thank you for listening. Then paki-explore na lang kung ano yung magiging effect ng turbine tsaka pump efficiency doon sa, for example, hanapin ninyo yung yung ito, ano kaya mangyayari sa X6 prime mo? Ano kaya yung mangyayari sa X7 prime kapag meron ka ng turbine? Then yung magiging TS diagram pala nito plus magiging ganyan, no? Yan. Okay, ganyan. Okay, so lalayo si 7, si 6 pupunta dito. Hindi ko lang alam kung magiging superheated siya or magiging wet pa rin. Okay? So that will be your experiment na ninyo yan. Oh. Ayan, so i-experiment na rin ninyo kung ano yung magiging effect doon sa QR, QA, work ng turbine, work ng pump, and so on. Okay, so thank you for listening.